Nagsisimula ang pelikula sa isang dramatikong eksena ng Earth na nahaharap sa malaking pagkawasak. Dahil sa matinding bagyo, epekto ng pagbabago ng klima, paglaganap ng polusyon, at pangkalahatang kapabayaan ng tao, dahilan para hindi pwedeng manatili ang mga tao sa Earth. Pagkatapos ay ipinakilala sa atin ng Ani Ara, isang makabagong sasakyang pangkalawakan na idinisenyo upang dalhin ang mga tao mula sa Earth papuntang Mars sa loob lamang ng 3 linggo. Ang spaceship ay ginawa para sa mga tao, inilagay ang lahat ng kanilang kailangan para mabuhay. Nagbibigay ito ng pagkain, oxygen, tubig, artificial gravity, at lahat ng kinakailangang kagamitan upang matiyak ang ligtas at komportableng paglalakbay para sa mga pasahero nito. Sa susunod na eksena, magsisimula ang paglalakbay mula sa Earth hanggang sa Mars at ang mga manlalakbay ay dinaluhan ng mga tauhan na nagsisiguro ng kanilang kaginhawahan. Nagsisimula ang biyahe ng may labis na pag-asam sa pagtuklas ng mga pasahero sa iba't ibang naririto kabilang ang shopping mall, swimming pool, nightclub, at mga restaurant. Ang ating bida na si Mima Robe, ang may pananagutan sa pamamahala sa Mima, isang napaka-advanced na artificial intelligence system na may kakayahang mag-access ng mga alaala ng tao, ang kanilang pinakamahusay na mga karanasan at pinakamasayang sandali upang lumikha ng isang nakakaingganyong 360-degree na virtual reality simulation. Dinala ang Mima sa Ani Ara upang gayahin ang natural na kagandahan ng Earth at ang trabaho ni Mima Robe ay patakbuhin ng AI at sanayin ng mga tao kung paano i-navigate ang mga makamundong karanasan nito. Kapag ang tao ay humakbang sa ilalim ni Mima at ibinaba ang kanilang ulo, sila ay ganap na makakakita ng isang ilusyon. Ito ay nagpaparamdam sa kanila na para silang bumalik sa Earth noong ito ay berde pa, malago, at maganda. Ang AI ay pangunahing idinisenyo upang pagalingin ang mga tao mula sa stress at pagkabalisa at tulungan silang i-navigate ang kanilang mga emosyon pagkatapos ng pagkawasak ng Earth. Ang karanasang ito ay parang totoo na ang ilan ay maaaring mabaliw dito. Tanging ang isang tao na tulad ni Mima Robe na may wastong pagsasanay sa pagtutok at kontrol ang maaaring pamahalaan ng epektibo ang sopistikadong sistema. Sa susunod na eksena, inaccess ni Mima Robe ang Mima at binuhay ang kanyang mga alaala sa paglalakad sa isang makulay na kagubatan at pagkain ng mga sariwang prutas. Pagkatapos ng session, natuklasan niya na kailangan niyang ibahagi ang kanyang kwarto sa isang matandang babae na kilala bilang astronomer. Kinabukasan, sinimulan ni Mima Robe na imbitahan ang mga pasahero na subukan ang Mima, ngunit hindi lahat ng tao ay interesado. Karamihan sa mga tao ay walang malasakit sa AI dahil ang 3 linggong paglalakbay sa Mars ay tila masyadong maikli para ma-stress sila. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala sa virtual reality system, dinala niya ang 5 pasahero sa Mima Hall at binibigyan sila ng mga tagubilin kung paano upang simulang maranasan ang berde at luntiang kapaligiran ng Earth. Biglang bumangga ang spaceship sa mga space debris na nagdulot ng malakas na pag-alog. Ang ilang mga labi ay tumama sa nuclear reactor at nawasak ang propulsion at navigation system nito. Hindi nagtagal, napagtanto ng mga tripulante na naligaw sila ng landas at napunta sila sa hindi kilalang lokasyon sa malawak na espasyo. Upang ayusin ang kasunod na kaguluhan sa mga pasahero, nag-stream ang kapitan ng isang video message sa buong spaceship at ipinaliwanag na kinailangan ng Ani Ara na gumawa ng biglaang pagwawasto ng kurso upang maiwasan ang mga labi ng kalawakan. Sa kasamaang palad, isang piraso ng debris ang tumusok sa nuclear reactor ng spaceship na nagdulot ng agarang pagkatunaw sa loob ng reactor's core. Upang maiwasan ang isang sakuna ng pagsabog at pagbagsak ng nuclear, ang mga tripulante ay kailangang ilabas ang reaktor kasama ang lahat ng gasolina ng spaceship. Ang marahas na hakbang na ito ay nag-iwan sa spaceship na walang propulsion o navigational control. Na ngayon ay lumilihis ang landas sa bawat pagdaan ng segundo. Ipinaliwanag ng kapitan na bagamat malubha ang suliraning ito, malulutas din ito sa kalaunan. Ang plano ay maghintay para sa isang celestial na bagay o planeta na lumapit ng sapat para makapasok ito sa gravitational field nito. Binanggit ng kapitan na maaaring pahabain nito ang 3 linggong paglalakbay hanggang 2 taon o higit pa. Inaasahan, ang paghahayag ay nagpapadala ng isang alon ng takot sa mga pasahero dahil ang kanilang inaasahang 3 linggong paglalakbay ay biglang nagbago sa 2 taong pagsubok. Ang ilang mga pasahero kabilang ang isang babaeng nagngangalang Labidel ay hindi matanggap ang balita habang nagsisimula siyang magkaroon ng panic attack. Para pakalmahin siya, dinala siya ng mga tripulante sa bulwagan ng Mima at ipinakita ang kanyang magagandang alaala sa Earth. 3 linggo pagkatapos ng aksidente, ang mga pasahero ay naging mas maayos at ginagamit na nila ngayon ang sistema ng Mima ng husto para sa kapayapaan at kaligayahan sa isip.
Dahil sa stress, nagsimulang makaranas ng insomnia ang ilang staff tulad ni Mimarobe. Napansin niya ang isa sa mga piloto na nagngangalang Isagel, ngunit halos hindi siya napapansin nito. 2 buwan pagkatapos ng insidente, ang lahat ng mga supply ng pagkain ay naubos at ngayon ang mga pasahero ay nabubuhay na lamang sa algae. Kaya, ang mga tripulante ng spaceship ay humiling ng mga voluntaryo na tumulong sa paggawa ng algae. Napansin din ni Mimarobe ang dumaraming bilang ng mga taong naghahanap ng kapayapaan sa pamamagitan ni Mima. Ang mga linya upang ma-access ang AI ay lumalaki ng mas mahaba at si Mimarobe ay nakakaramdam ng unti-unting pagkapagod sa pagsisikap na sanayin ang lahat na gamitin ang system. Kaya naman, nagpa siya ang kapitan na maglaan ng mas maraming tauhan para tulungan siya. Isang gabi, habang naghahanda si Mimarobe na matulog, tinanong niya ang astronomer tungkol sa celestial body na kanilang inaasahan para ayusin ang kanilang kurso. Ang matandang babae ay nakakagulat na tumugon na walang ganoon na umiiral dahil hindi rin nila ito maabot sa panahon ng kanilang buhay. Ginawa pala ng kapitan ng kwento para maiwasan ang malawakang panik. Nangangahulugan ito na sila ay naiwan na tinatangay sa kalawakan na may pagkain at gasolina na malapit ng maubos. Nang marinig ito, labis na kinabahan si Mimarobe at napagtanto kung gaano kahirap ang kanilang sitwasyon. Uminom siya ng pinaghalong alak para maibsan ng tensyon at pumunta sa Mima Hall. Doon, ginamit niya ang virtual reality system upang makita ang kanyang sarili pabalik sa Earth at nakahanap ng kaunting kapayapaan dito. Di nagtagal, tinawag si Mimarobe upang pakalmahin ang isang lalaki na nagkakaroon ng panic attack. Lumalabas na palihim pala na sinabi sa kanya ng astronomer ang lahat. Ginabayan siya ni Mimarobe sa bulwagan ng Mima at sinubukan siyang pakalmahin. Nagsalita siya na marahil ang mabuhay sa spaceship ay maaaring maging mas kanais-nais kaysa sa Mars, isang planeta na nawalang buhay, nagyayelong bato, kung saan isang partikular na uri ng tulip ang tumutubo. Sa paglipas ng mga araw, nagpupumilit si Mimarobe na aliwin ang mga nasa bulwagan ng Mima na nagpapastress sa kanya. Muli niyang hinarap ang kapitan at sinabi sa kanya na kailangan nilang maghanda para sa hindi may iwasang pagkagulat ng mga tao kapag napagtanto ng mga tao na sila ay nawawala sa kalawakan. Sumang-ayon ang kapitan at binanggit na ubos na ang mga supply ng tubig na sa lalong madaling panahon ay mapipilitan silang ibunyag ang buong katotohanan. Balak niyang maging malinis sa harap nila kapag nakapag-adjust na sila at nakagawa ng pag-asa sa algae. 3 taon nang lumipas sakay ng Aniara at habang nawawala na ang kanilang pag-asa na mabuhay, ang mga tao ay pumupunta sa mga party, alak, at casual na pakikipagdigmaan upang makagambala sa kanilang sarili. Marami sa kanila ang patuloy na umaasa sa Mima upang makatakas sa kanilang mahirap na sitwasyon habang ang pagkakaibigan ni Mimarobe at Isagel ay nagpapatuloy. Isang gabi, nasa isang nightclub si Mimarobe, nakikipag-usap sa isang lalaki. Nahuli sila ni Isagel sa akto at mukhang dismayado. Ngunit hindi siya pinansin ni Mimarobe at casual na dinala ang lalaki sa isa pang silid para magpalipas ng oras. Nang sumunod na araw sa trabaho, lalo siyang nalula sa mahabang pila sa labas ng Mima Hall. Sinubukan pa nga ng ilang pasahero na suhulan siya para laktawan ang linya ngunit nananatili siyang nakatuon sa pagiging patas para sa lahat. Ang tanging taong pinapayagan niya sa Mima Hall pagkatapos ng oras ng trabaho ay si Isagel. Ipinaliwanag niya na walang ibig sabihin ang lalaking nakita niya kagabi, ito ay isang casual na pagpapalipas ng oras lang. Nakalulungkot, mukhang walang pakialam si Isagel at umalis na walang pakialam. Sa mga sumunod na linggo, may napansin si Mimarobe na nakakabahala sa sarili niyang mga session sa Mima. Habang nilulubog niya ang sarili sa karanasan sa virtual reality, nakakakita siya ng mga distortion sa loob ng system. Habang lumulutang sa isang mapayapang tanawin ng ilog, nasaksihan niya ang mga ibong nahuhulog na patay sa paligid niya at kasabay nito, ang boses ni Mima ay nagsimulang umawit ng nakakatakot at nakakagambalang mga mensahe. Pagkatapos ay nagising si Mimarobe mula sa ilusyon at sinuri ang aparato sa pagsubaybay. Nakakagulat, natuklasan niya na maraming mga pasahero ang nakakaranas ng nakakatakot na panaginip at nagdurusa mula sa matinding pagkabalisa sa pag-iisip at mga seizure. Napagtanto ni Mimarobe na ang system ay hindi gumagana mula sa patuloy na pagproseso ng mga traumatikong alaala ng lahat tungkol sa pagkawasak ng Earth. Nag-aalala para sa kapakanan ng AI, nagpasya siyang pansamantalang isara ang Mima Hall. Inaasahang ikakagalit ito ng maraming pasahero, kaya nagreklamo sila sa kapitan. Sa susunod na eksena, pinagalitan ng kapitan si Mimarobe at binalaan siya na ang paghihigpit sa pag-access sa Mima ay maaaring makagambala sa marupok na kapayapaan ng spaceship. Iginiit niya na dapat manatili ang sistema o mababaliw ang mga tao.
Sinubukan ni Mimarob na ipaliwanag na ang AI ay lubhang nangangailangan ng pahinga at nagmumungkahi na isara ito sa loob ng 1 buwan, ngunit ibinasura ng kapitan ang kanyang ideya. Kinabukasan, ang isang matandang lalaki na gumagamit ng AI system ang nakaranas ng baha ng nakakatakot na mga alaala at apokaliptik na mga eksena ng pagkawasak ng Earth. Habang sinusubukang i-disconnecta ito ni Mimarob, biglang naging aktibo si Mima at nagsimulang kumanta ng mga nakakagambalang mensahe. Pagkatapos ay sinira nito ang sarili, nagkalat ng mga labi at abo sa mga tao sa ibaba. Sa resulta ng insidenteng ito, nawalan ng pag-asa ang mga tao dahil ngayon ay wala na silang magagawang paraan upang makayanan ang kanilang mga emosyon. Nadurog din ang puso ni Mimarob sa pagkawala ng kanyang AI. Ngunit nagsisimula pa lamang ang kanyang mga problema dahil sinisisi siya ng ilang tao sa insidente. Maging ang kapitan ay sumang-ayon sa kanila at nagpasya na parusahan siya. Sinuportahan ni Isagel si Mimarob sa pagkakataong ito at sinubukan itong ipagtanggol. Nakalulungkot, pareho silang nakulong dahil sa tingin ng mga tripulante na ang kanilang mga aksyon ay isang krimen laban kay Mima at sa mga taong sakay ng Ani Ara. 4 na taon na ang nakalipas mula nang lumihis ng landas si Ani Ara at malaki na ang pagbabago sa buhay sa spaceship. Maraming mga tao na nakikipagpunyagi sa mga karamdaman sa pag-iisip at gumagawa ng hindi dapat gawin habang ang iba ay nagsisimulang bumuo ng isang kulto. Samantala, naging malapit sa isa't isa sina Isagel at Mimarob sa kanilang pagkakakulong. Maaga silang pinalaya dahil kulang ang mga tauhan ng spaceship. Si Isagel ay muling itinalaga sa logistic, habang si Mimarob ay naatasang magturo. Umaasa ang kapitan na ang pagtuturo sa mga matatalinong bata sa spaceship at isang araw, maaaring humantong sa isang solusyon na magbibigay daan sa kanila na maabot ang Mars. Samantala, si Labidal ay namumuno sa isang kulto at nagtataguyod ng mga kakaibang paniniwala upang punan ang kawalan na iniwan ng Mima. Sina Isagel at Mimarob ay dumadalo sa isa sa mga pagtitipon na ito sa gabi at natuklasan lamang na ito ay isang malaking kasiyahan lamang upang madagdagan ang lumiliit na populasyon ng spaceship. Bagamat natatakot ang dalawa, sa huli ay sumuko sila sa kanilang mga pagnanasa at nauwi sa pakikipagdigmaan sa ibang mga lalaki. Ilang buwan na ang lumipas mula noong gabi ng kasiyahan, nalaman ni Isagel na siya ay buntis. Ngunit mukhang hindi siya nasisiyahan dito. Ang tingin niya sa bata ay isang pabigat, hindi isang kagalakan, lalo na sa kanilang malagim na sitwasyon sa spaceship. Nais na pasiglahin ang espiritu ng kanyang kaibigan, iminungkahi ni Mimarob na bumuo ng beam screen na maaaring magpakita ng mga larawan ng Earth. Mag-aalok ito ng koneksyon sa kanilang nawawalang tahanan ngayong wala na si Mima. Gayunpaman, tinanggihan ng kapitan ang ideya at iginiit na inuuna niya ang edukasyon ng mga bata na mahalaga para sa kanilang kinabukasan. Makalipas ang ilang buwan, nanganak si Isagel ngunit nahulog sa mas malalim na depresyon. Pinag-iisipan niyang lunurin ang sanggol sa pool, ngunit nagbago ang isip niya sa huling sandali. Isang araw, biglang natuklasan ng astronomer ang isang bagay na papalapit sa kanilang sisidlan. Inaasahan nila na ito ay isang probe na nagdadala ng sapat na gasolina at mga supply ng pagkain upang idirekta sila sa kanilang kurso pabalik sa normal. Nagmamadaling ibinalita ito ng kapitan sa mga pasahero na nagdulot sa kanila ng kaginhawaan. Inaasahan nilang maabot ang probe sa loob ng 1 taon at magsisimulang maghanda para sa pagdating nito. Pagkalipas ng 12 buwan, ang spaceship ay halos umabot na sa probe. At ang lahat ng mga tao ay tila nasa sabik at si Isagel ay bumalik din ng tiwala sa sarili. Siya, kasama si Mimarob, ay pinalaki ang kanilang mga anak na may panibagong optimismo. Nang maglaon, habang naghahanda ang mga tripulante para sa paparating na pagsisiyasat, napansin nila na ang disenyo nito ay misteryoso at nahihirapang tukuyin ang mga nilalaman nito. Iminumungkahi ng isang inhinyero na ang probe ay maaaring radioactive at masyadong sopistikado para sa kanilang kaalaman. Sa kabila ng kanilang patuloy na pagsisikap, nabigo silang ma-access ang mga nilalaman nito. Dahil sa pagkabigo, ang astronomer ay uminom ng maraming alak at nagsimulang magalit sa mga siyentipiko na nagtatrabaho sa probe. Itinuring niya ang sisidlan bilang isang walang kabuluhang pagkakataon at kinukot siya ang kanilang mga hangal na pagsisikap. Sinasabi rin niya na kahit ang Diyos ay hindi darating para iligtas sila. Nang makita ang kanyang mahinang kalagayan, ang kapitan ay nakaisip ng isang ideya. Sinabi niya na igagawad niya ang astronomer para sa pagtuklas ng probe sa pamamagitan ng pagpapangalan nito sa kanya. Bilang kapalit, kailangan niyang itago ang katotohanan na ang pagsisiyasat ay walang silbi hanggang sa makahanap sila ng mas maraming impormasyon na makakalap. Plano ng kapitan na magbigay ng talumpati na tinitiyak sa mga tao na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano.
Gayunpaman, tumanggi ang astronomer na manahimik. Naniniwala siya na nakulong sila ng walang pag-asang makatakas at inilalarawan ang spaceship bilang isang kabaong. Determinado na ihayag ang katotohanan, hinarap niya ang kapitan sa kanyang silid. Sinusubukan niya ang lahat para baguhin ang isip nito ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaya, nang walang natitira sa mga pagpipilian, siya ay nagtatapos sa pagbaril sa kanya hanggang sa mamatay. Kasunod ng kalunos-lunos na insidenteng ito, isang maliit na libing ang idinaos at ang katawan ng astronomer ay tinatakan sa isang lalagyan na parang kabaong at inilabas sa kalawakan. Samantala, si Mimarob ay gumagamit na ngayon ng narcotics at gumagawa ng nightlife upang makayanin ang sitwasyon. Masyado siyang nalubog sa kanyang mga distractions kaya hindi na niya napapansin si Isagel na lumubog muli sa depresyon. Isang araw, nakatagpo ang spaceship ng napakalaking solar storm na nagdudulot ng kaguluhan sa buong lugar. Ang marahas na kaguluhan ay kumitil sa buhay ng maraming tao sa spaceship. Si Mimarob ay nagmamadaling bumalik sa kanyang bunker upang tingnan ang kanyang pamilya, ngunit natagpuan lamang si Isagel na wala sa kanyang pag-iisip. Napagtanto na dapat siyang kumilos ngayon, nagpa siya si Mimarob na ipagpatuloy ang kanyang proyekto sa beam screen. Nagtatrabaho siya ng maraming oras at kalaunan ay nagtagumpay sa pag-project ng magagandang larawan ng Earth sa buong spaceship. Nagdudulot ito ng kapayapaan at aliw sa ilang natitirang mga nakaligtas. Pagkatapos ay nagmadaling bumalik si Mimarob sa kanyang bunker upang ibahagi ang kanyang tagumpay kay Isagel. Gayunpaman, nadurog ang kanyang puso nang makitang ginawa na ni Isagel ang hindi dapat gawin. Ang kanyang anak ay nalunod din sa bathtub, naiwan siyang mag-isa na malungkot sa spaceship na ito. Naputol ang eksena sa isang dekada matapos mawala si Ani Ara sa kurso nito at ngayon ay iilan na lamang ang nananatiling buhay. Ang kapitan ay patuloy na nagpapanggap na ang lahat ay maayos, ngunit sa loob, siya rin ay nawalan na ng pag-asa. Ipinatawag niya ang lahat sa common room at planong markahan ang okasyon ng isang talumpati. Inaangkin ng kapitan na ang lahat ng mga tripulante at pasaherong sakay ng Ani Ara ay mga pioneer dahil mas malayo silang nakipagsapalaran sa kalawakan kaysa sa iba pa. Pagkatapos ay nagpasya siyang parangalan si Mimarob ng medalya para sa paglikha ng beam screen. Gayunpaman, ang mood sa onboard ay nananatiling labis na malungkot na may iilan na lamang na natitirang mga survivor na napagod na at nawalan na ng pag-asa. Nang tanggapin ni Mimarob ang kanyang award, naramdaman niya ang kulang sa loob niya. Napansin din niya ang nakabenda na palso ng kapitan na nagmumungkahi na maaaring sinubukan din niya ang hindi dapat gawin. Ang masaklap pa nito, ang tubig at pagkain na nagmula sa algae ng spaceship ay naging kontaminado na nagbabanta ng higit pang buhay. Ngayon, 24 na taon na ang lumipas mula nang mangyari ang aksidente at kakaunti na lang ang nakaligtas kabilang si Mimarob na nananatiling buhay sa spaceship. Ang sasakyang pangkalawakan ay nagpapaanod pa rin sa kalawakan ngunit hindi pa rin ito nakakalapit sa anumang celestial body o planeta. Ang mga pasahero ay dumaranas na ngayon ng matinding gutom at dehydration. Magkasama, umupo sila sa sahig ng spaceship at isang babae ang dahan-dahan na nagsasalita tungkol sa nakakapagpagaling na kapangyarihan ng sikat ng araw sa Earth. Ang eksena ay pinutol sa 6 na milyong taon mula noong aksidente na nagpalihis sa Ani Ara. Ang spaceship, na ngayon ay ganap na walang buhay, sa wakas ay pumasok sa konstelasyon ng Lyra. Matagal nang nabigo ang sistema ng gravity, na nag-iwan ng alikabok at mga labi na nakasabit sa hangin. Ang huling eksena ng pelikula ay nagpapakita sa Ani Ara na papalapit sa isang planeta na kahawig ng Earth na lumilitaw na may kakayahan itong sumuporta sa buhay ng tao kasama ang makapal na asol na kapaligiran nito, natatakpan ng mga tubig at mga lunti ang halaman. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.